Amen. Luzon, Visayas, at Mindanao sa ating po ang hiyayat, kapaan. Sa ating Diyos naman, sa ating Panginoon Kristo, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ngayong gabi po mga kaibigan, ay po tayo ng ating Panginoon sa ating mga viewers. Ito po ang programang Apostolic Back to the Bible, saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Ito po muli ang inikot na si Padre Ariel Ibarra na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay dadaan sa mga pagbati. Bati po natin ang ating mga kapatiran dito po sa Kaibigan, sa Bagbagin, sa Panguna ating Pastor Jeff at Pastor Deborah. At ganyan din nabati rin natin ating mga kapatiran dyan sa Bulacan, sa Panguna ni Brother Edwin Surumal, and Brother Vivo Alones, Sister Betty Alones, Sister Jenny Fuertes, Sister Jennifer Fuertes, at kina Brother Raymond Resurrection, at kina Brother Jose Mercado. At sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan sa Bulacan na hindi po natin nabanggit. At ngayon din, binabati rin natin ang ating mga kapatiran dyan sa Cavite, kina Brother Joel Haspi at sa kanyang pamilya dyan. At ngayon din, binabati rin natin ang ating mga kapatiran dyan sa Nueva Ecija, sa panguna po ni Pastor Reynald Tizol, and Brother Morgan, sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan ng mga tumagat na patuloy po na nakahawak sa tunay na araw ng Panginoon. At kaya hindi, minabati rin natin si Sister Arlene Ibarra dyan sa Bulacan, at sa aking bayaw at sa aking mga pamangkin dyan. At kaya hindi, kaya Sister Ariela dyan sa Dubai, kaya Brother Norvin Sarin, at sa kanyang may bahay dyan sa Valenzuela. At binabati rin natin si Family Ayam at si Brother Enrique Sugbayan. Binabati natin dyan ating evangelist dyan sa Valenzuela. At Family Duruman, Family Byron, Family Juan, binabati po natin sila ng isang magandang gabi. At binabati rin natin si Ate Eden dyan po sa NPC. At sa lahat po ng ating mga viewers na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. So, salamat mga kaibigan, i-share po natin ang video ito upang ito po ay lumawig pa mga kaibigan sa ating mga kapatid. Amen. Ngayon po mga kaibigan ay tatalakayin po natin ang ito po ay sumisikat na po sa social media. Marami na po naniniwala na meron pong Diyos Ina, at tinatawag din Reyna ng Kalangitan. So yan po kasi ang kumakalan ngayon sa social media na merong Reyna ng Kalangitan, merong Diyos Ina, at yung Diyos Ina na ito ay, ito raw po mga kaibigan, ay walang iba kundi po si Maria, no? Ayon po sa pahayag ng isang defenders of faith ng Roman Catholic Church na kung kailan siguro si Father Darwin Getcano na kanyang paliwanag doon sa Revelation, yung babae roon walang iba kundi si Maria, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po mga kaibigan at mga kapatid ay meron po sa atin nagtanong na tungkol po doon sa 144,000, no? Kung ang 144,000 ba ito ba ay mga pinili na ng ating Panginoon Diyos? Ang 144,000 lang ba, sila lang ba ang maliligtas, mga kaibigan at mga kapatid? Dahil ito po ay kiniklaim ng mga saksi ni Jehovah na sila raw ang tinutukoy sa Revelation na 144,000. So yan lumalabas mga kaibigan at mga kapatid. Ito po ay 144,000 ang tatabas 144,000 lang po ang maliligtas. At nag-claim lang po nito mga kaibigan sa dami po mga reliyon dito po sa buong mundo. Ang nag-claim lang po na sila yung 144,000 yung mga saksi ni Jehovah mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po mga kaibigan, totoo ba na ang 144,000 mga kaibigan ay ito ba yung mga saksi ni Jehovah o ito yung mga tribo ng Israel? Kailangan po mga kaibigan, meron pong talata sa Biblia kasi kung sasabihin nila na sila yung 144,000 at sigurado na sila yung maliligtas at yung 144,000 lang daw ang maliligtas.
Eh kung 144,000 lang maliligtas mga kaibigan, tapos puro Hudyo pa yung maliligtas, eh paano na yung mga hintil? Hindi na po sila maliligtas mga kaibigan at mga kaibigan. Maigi po ay basahin po natin ang batayan sa banal na kasulatan na 144,000 lang ba ang maliligtas ayon sa claim ng mga saksi ni Jehovah, kasi ang claim nila, sila yung 144,000. No? Tignan po natin sa aklat po ng Apokalipsis 7 at ang bersikulo po ay 1 at hanggang 7. Tignan po natin. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang wag umihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, nataglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Tuloy po natin. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na tinatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Yung tinatakan pala mga kaibigan na 144,000, ito pala mga anak po ito ng Israel. Mga kaibigan, hindi naman kasama Pilipino rito. May mga miyembro po na Jehovah Witnesses, mga Pilipino po ang bilang po ng saksi ni Jehovah, halos 20 million ang saksi ni Jehovah ngayon. Ang maliligtas lang pala, 144,000. No? Kaya, yun po ang mahirap mga kaibigan. Kiniklaim nila na sila yung 144,000 na maliligtas. Ito mga kaibigan, puro ito mga angka ni Israel. Sino ba itong 144,000? Sila ba ito? Tuloy po natin. Sa angka ni Huda ay 12,000 ang tinatakan. Tuloy po natin. Sa angka ni Ruben ay 12,000. Sa angka ni Gad ay 12,000. Sa angka ni Aser ay 12,000. Sa angka ni Nephtali ay 12,000. Sa angka ni Manases ay 12,000. Ito po mga kaibigan, puro po ito mga angka ni Israel. Mga anak po ito ni Israel, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi po kasama rito mga Pilipino. No? Kung sasabihin nila, ang maliligtas 144,000 lang. Tapos 144,000, i-claim nila na sila yon. Napakaluwang po ng bagong langit, bagong lupa. Para 144,000 lang po ang maliligtas. Pero kung titignan po nila, dito po sa 7:9, tingnan po natin. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito ang isang lubang karamihan na di mabilang ng sinuman. So pagkatapos po nang makita po ni Juan, yung 144,000 na mula sa angka ni Israel na tinatakan, mga kaibigan at mga kapatid, nakita niya, may nakita pa siyang iba, hindi lamang po yung 144,000, itutuloy lang po natin sa verse 9. Pagkatapos ng mga bagay nito, tumingin ako, narito ang isang lubang karamihan na di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa at sa lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero, na nangadaramtang ng mabubuting damit, na may mga palma sa kanilang mga kamay, at nagsisigawan ng tinig na malakas na nagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Kaya maniwalag po mga kaibigan, nung nakita po ni Juan, doon po sa chapter 7, no, verse 4, 144,000. Sa verse 9, meron pa siyang nakita. Iba pa ito sa 144,000. Kaya nga sabi rito sa verse 9,
pagkatapos ng mga bagay na ito. Ibig sabihin, pagkatapos ng mga bagay, yung pagkatapos niyang nakita, yung 144,000 na tinatakan ng Diyos sa kanilang noo, mga kaibigan at mga kapatid, na walang iba kundi ang mga anak ni Israel, mga kaibigan, pagkatapos ng mga bagay nito, tumingin ako. At narito, ang isang lubang karamihan. Maraming tao siyang nakita. Ito'y galing sa bawat angkan, bawat bansa, bawat wika. Mga kaibigan, hindi lamang po 144,000 ang maliligtas. Kasama rin po yung mga hintil. Kasi kung 144,000, puro angkan lang ni Israel ang maliligtas, saan mo ilalagay ang mga hintil? Hindi pala sila kasama sa pagliligtas. Kikilin ng mga saksi ni Jehovah, yung 144,000, sila lang yun. Masyado naman silang makasarili. Pagka ganun, wala kayong pag-ibig sa Diyos niyan. Mga kaibigan, at wala kayong pag-ibig sa kapwa-tao niyan, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, yung 144,000 na patunayan po natin, ito po ay 12 angkan ni Israel, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, anong katunayan? Tignan pa po natin sa aklat po ng Apokalipsis 14 at ang versikulo po ay 1. Tignan po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Tungkol din po ito sa 144,000. Tignan niyo po. At tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. At ang kasama niya ay 100 at 44,000 may pangalan niya. At sa pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kanyang noo. Yung kordero pala, mga kaibigan, nakatayo po siya sa bundok ng Sion. Kasama niya po yung 144,000 na meron silang pangalan ng kanyang ama at ng kanyang pangalan sa kanilang noo. Nakatayo yung 144,000. Ngayon po, yung 144,000 ba, mga kaibigan, mga kapatid, ito ba yung mga saksi ni Jehovah? Hindi po, mga kaibigan. Tuloy po natin. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na gaya ng galasgas ng maraming tubig at gaya ng ugong na malakas na kulog. At ang tinig ng aking narinig ay gaya ng mga manunugtog na alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nag-aawitan na wari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harapan ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. Sino man ay hindi maaring matuto ng awit kundi ang 100 at 44,000 lamang sa makatwid ay siyang mga binili mula sa lupa. Ito palang 144,000. Ito pala, aawit pala ito. At yung awit na aawitin nila, sila lang po ang nakakaalam ng awitin nila, mga kaibigan, mga kapatid. Sino ito? Yung 144,000, mga kaibigan, ito po yung pangunahing bunga, mga kaibigan, sa salvation. Pangunahing bunga sa lumang tipan. Ito po yung 12 angkan. Ito po ay pangunahing bunga. Kasi ang Old Testament, mga kaibigan, ang pangunahing bunga, yung 144,000. Dito naman po sa New Testament, ang unang bunga ng pagkabuhay na maguli, walang iba kundi si Kristo. Tuloy po natin, mga kaibigan, sa 4. Ang mga ito ay hindi nangahawa sa mga babae, sapagkat sila'y mga malilinis, yung 144,000. At ang mga ito ay nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Ito pala, mga kaibigan, yung 144,000, pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Mga kaibigan at mga kapatid, ito po yung angkan ng Israel. Hindi po ito yung hindi po kagaya ng sabi ng mga Jehovah Witnesses, 144,000. Sila lang yun. Lalabas, napakaluwang ng langit, 144,000 lang pala maliligtas. Ano pat, naglingkod ka sa Panginoon, 144,000 lang pala maliligtas. At yung 144,000 na ito, mga kaibigan, ito po'y angkan ng Israel. Kaya nga sabi ni Juan doon sa 7:9, pagkatapos ng mga bagay na ito, nakita ko na lubang karamihang mga tao galing sa bawat angkan at wika at bansa.
na mga ito'y pinaputi ng dugo ng kordero ng Diyos. Kaya hindi lamang po 144,000 mga kaibigan. I-claim lang po nila yon kasi lumalabas ang kaligtasan sa kanila lang. Parang ayaw nila maligtas yung ibang tao, no? Nangyayari, nagiging makasarili kayo kasi ang sabi po ng Diyos, taliwas nyo sa Diyos sila 144,000, gusto nila sila lang maligtas. Pero ang sabi ng Diyos, pakinggan nyo sa unang Timoteo, sa 2 at ang versikulo ay 4. Tingnan nyo po. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Ibig pala ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas, makaalam ng katotohanan. Itong mga saksi ni Jehovah, gusto nilang maligtas ng 144,000 lang. Katunayan, yung 144,000, wala pang ang Pilipino rin. Yung karamihan member nila, mga Amerikano matutukod sa 144,000. Mga Hudyo ito Paano naging kayo ito? Ayan po, mahirap mga kaibigan, mga kapatid, no? Kaya bago po kayong mag-claim na sabihin ninyo na kayong 144,000, kayo lang maliligtas, magdulos-dili po tayo, mga kaibigan at mga kapatid, dahil ang Biblia po, hindi naman po putol ang talata no? Sa 7 ng Revelation, hindi naman po natatapos lang hanggang 8. Ituloy po natin sa 9. No? Idiretso lang po natin sa 9, makikita po natin kasama po ang mga intil sa mga maliligtas, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ngayon po, ito po ngayon ang sumisikat sa Facebook na si Maria raw yung reyna doon sa Revelation 12:1. Tingnan nga po natin mga kaibigan, kasi mahirap po, maliligaw po yung ating mga kapatid, no? Kasi nang nakita ko yung mga comment doon sa YouTube, mga kaibigan, naniniwala talaga yung mga iba na meron talagang reyna ng langit, meron talagang, tawag nito, meron talagang Diyos Ina, no? Tingnan niyo po mga kaibigan, sabi rito sa 12:1 ng Apokalipsis, ito pang pinangahawakan nila. Sabi naman ng isang pare, ito raw si Maria, tingnan po natin. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nararamtan ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may labing isang putong na 12 bituin. At siya'y nagdadalang tao at siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. At ang ibang tanda ay nakita sa langit. Narito ang isang malaking dragon dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay. At sa kanyang mga ulo'y may 7 diadema. At kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit. At ipinaghagi sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak. Pagkapanganak niya at siyang inanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal. Lahat ng mga bansa at kanyang anak ay inaagaw at dinadala hanggang sa Diyos, hanggang sa kanyang luklukan. At tumakas ang babae sa ilang na doon siya ipinaganda ng Diyos ng isang dako upang doon siyang ampunin 1,260 araw. So, yun po mangyayari mga kaibigan. No? Ang reyna na ito mga kaibigan, ayon doon sa isang tagapagtanggol na Roman Catholic, no? Na ito raw po ay tumutukoy raw po kay Maria, mga kaibigan. Kaya naniniwala po sila na si Maria ay ina ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi naman pwede na yung Diyos ipanganak ng tao. Posible po yung mga kaibigan, no? Pagka ang Diyos papanganak, dapat Diyos din ang magpapanganak sa kanya, mga kaibigan. Kasi sabi ni Kristo, ang ipinanganak sa laman, laman nga. Ang ipinanganak sa Espiritu at Espiritu nga. Hindi naman pwede manganak ng laman ng Espiritu. No, ang ipapanganak ng laman, laman din, mga kaibigan, no? At yung ipapanganak ng Espiritu, Espiritu rin. Tignan po natin yung sinabi ng ating Panginoong Hesus tungkol po sa mga bagay na yan, mga kaibigan. Sa aklat po ng 1:3, tignan po natin ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Sa 3:6, tignan po natin.
Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Kaya yung pwedeng ipanganak ni Maria, mga kaibigan, laman yun. Kaya nga sabi sa Mateo 1:18, nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. No? Yung tao na yun, mga kaibigan, yung dinadalang tao ni Maria, yun po ay produce ng Espiritu Santo. Kaya nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tao po yun, mga kaibigan. Kasi si Maria tao Kaya yung dinadala niya, dinadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang mailika ng katawan na yun sa loob ni Maria, yung Espiritu Santo. No? Kaya yun po ay tao. Kaya ang pinanganak sa laman ay laman nga. Ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Sabi nila, yung doon sa Revelation, yun daw si Maria. No? Na si Maria ay tumakas, manganganak siya, tapos kakainin ng dragon yung kanyang anak. Yun ba, mga kaibigan, nangyari ba yun sa panahon ni Maria? Mga kaibigan at mga kapatid. Kasi lumalabas, parang dragon si Herodes, no? So, yan po nangyari. At yung babae na to, inakyat ito sa langit. Inakyat siya sa langit, mga kaibigan. Kung titignan po natin sa Revelation, basahin po natin muli. Baka hindi po nasubaybayan ng ating mga kapatid na iba, no? Tignan po natin ay sabi ganito. At siya'y nagdadalang tao at siya'y sumisigaw, nagdarandam sa panganganak, sa hirap upang manganak. Hindi naman nahihirapan si Maria manganak kay Jesus Hindi naman siya sumisigaw Natin. At ang mga tanda ay nakita sa langit. Narito ang isang malaking dragon na mapula na may 7 ulo na 10 sungay. At sa kanyang ulo ay may 7 diadema. At kinalagkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng bituin ng langit. So ito pala, merong dragon. Meron po siyang 7 ulo. At yung kanyang 7 ulo, meron pong 10 sungay. No, pag pinag-aralan po natin ito, mga kaibigan, sa Book of Daniel, yung 7 ulo na ito na 7 sungay, ito po yung 7 hari, no, na mag-ahari dito sa sanglibutan. Ito po ay sumisimbolo sa hari, mga kaibigan at mga kapatid, no? Kaya sabi rito, at siya'y manganganak ng isang anak na lalaki, at mag-ahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa, at ang kanyang anak ay inagaw, at dinala hanggang sa Diyos, hanggang sa kanyang luklukan. Yung ipinanganak niya pala, mga kaibigan, inagaw yun hanggang sa luklukan ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, mga kaibigan, ito ba ay tumutukoy po kay Maria, mga kaibigan at mga kapatid? Hindi ho. Sino po ba itong babae na ito na inagaw hanggang sa langit? Si Maria hanggang ngayon patay pa rin Naghihintay pa rin si Maria ng pagkabuhay ng magaling. Kasi sabi ni Kristo, sa 1:3, versikulo 13, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Anong po, mga kaibigan? Si Maria ba ay nag-umpisa sa langit? O dito po siya nag-umpisa sa lupa? Wala na pong umakyat sa langit Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Walang umakyat sa langit, kundi yung nanggaling sa langit. Sabi ni Pablo, yung bumaba, siya rin naman yung umakyat. Wala po tayong mabasa sa Biblia na si Maria po ay galing sa langit. At pag si Maria galing sa langit, aakyat din sa langit. Wala po tayong mabasa ng ganun. Mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Ngayon, kaya akin po namin pinapahayag, mga kaibigan at mga kapatid, na kailangan po nating malaman, mga kaibigan, na sino po yung babae na ito, kasi sasabihin nila, ito ay si Maria, pinagbibintangan nila na yung nakalagay doon, si Maria. Pero kung titignan po natin, tumutukoy ito, mga kaibigan, ito po ay symbolical. Yung nasa langit, tingnan nyo po kung ano po yung babaeng nasa langit. Tingnan nyo po, sasabi ni Pablo, sa Galatia 4:26, tingnan po natin kung sino yung nasa langit, no? Na babae. Tingnan nyo po. Ay ganito. Sabi rito ay ganito. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Yung Jerusalem pala, mga kaibigan, nasa malaya.
Pero yung Jerusalem dito sa lupa, anong sabi sa 25? Ang agarngan ito ay sa bundok ng Sinai, sa Arabia, ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ang Jerusalem ngayon, mga kaibigan, nasa pagkaalipin kasama ang kanyang mga anak. Pero yung tunay na Jerusalem na nasa langit, yun po ang ina natin. Mga kaibigan at mga kapatid. At yung Jerusalem na yun, mga kaibigan, ang ipinanganak niya, walang iba kundi ang iglesia. Yan po dapat, mga kaibigan, no? Ang Jerusalem, diyan po isinilang ang iglesia. Sa araw po ng Pentecostes. Ang iglesia, mga kaibigan, ito po ay pinag-uusig. Ang iglesia, pinag-uusig po yan, mga kaibigan at mga kapatid, no? Hanggang sa ilang pinag-uusig po yan. Kaya yung iglesia na ito, pagdating ng araw, mga kaibigan, ito po ang ililigtas ng ating Panginoong Jesucristo. Pagdating ng araw, mga kaibigan. Hindi po yan tumutukoy kay Maria, mga kaibigan at mga kapatid. Yan po ay symbolical po yan. Hindi po yan literal na babae. Kaya wala pong sa Bible, wala pong God the Mother. Hindi po totoo na may God the Mother, sapagkat ang Diyos po natin ay nag-iisa lang. Kung dadagdagan po natin yung Diyos, lalagyan po natin ng God the Mother, yan po ay wala, labag na po sa banal na kasulatan, mga kaibigan. Sapagkat ang Diyos ay nananatiling isa lamang, mga kaibigan. At ngayon po, yung 144,000, hindi po yun ang mga saksi ni Jehovah, no? Yun po yung mga tribes of Israel, yun po ang pangunahing bunga sa pagliligtas ng ating Panginoong Kristo. Nabahagi po ang kaligtasan po ay para sa mga Hudyo, ngunit ang mga Hintil, sila po ay nakabahagi sa kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo, mga kaibigan. 3:6 ng Epeso, pakinggan nyo, mga kaibigan at mga kapatid. Ay ganito, ang sabi, ang mga Hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Nakabahagi po ang mga Hintil sa katawan na tagapagmana sa pamamagitan po ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung sabihin nila, yung taxi Jehovah, 144,000, majority, iba-ibang lahi yun. Itong 12 tribes, unang-una, mga kaibigan, puro itong mga Israelita. Hindi kasama rito Pilipino, hindi kasama rito Amerikano. At yung 144,000 na yun, sila lang po ang nakakaalam ng awitin. No? Parang pagdating sa langit, parang silang choir. Sila ang mangunguna na kasama sila ng Diyos sa bundok ng Sion, na sila ay aawit, no? Parang sila mangunguna. At sabi ni Juan, at nakita ko ang iba, pagkatapos nito ay nakita ko ang karamihan na hindi mabilang. Sila ay galing sa bawat bansa, bawat angkan, at bawat wika, mga kaibigan. Hindi lamang po natapos ang salvation sa mga Hudyo. Ang salvation po ay para po sa lahat ng mga tao. Hindi lamang po sa kanila. Huwag po nating suluhin ang kaligtasan, mga kaibigan at mga kapatid. Ang kaligtasan po ay para po sa lahat. Anumang lahi mo, saan ka mang nakatira, anumang identity mo, anong pagkakilanlan sa iyo, basta ikay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo at ikay tinanggap mo siya sa bautismo at ikay nakatanggap ng Espiritu Santo, namuhay ka na may kapanalan at kapayapaan sa lahat ng mga tao, ikaw po ay mayroong katiyakan sa kaligtasan, mga kaibigan at mga kapatid. So, tingnan po natin kung ang ating mga kapatid ay meron po silang mga katanungan. Okay, tuloy lang po tayo, mga kapatid. No? O kaya, malayo po yung sinasabi nila. Ngayon po, meron pa sa aking nag-chat dito sa 2 Pedro. Sabi niya, hindi raw literal na susunugin ang langit at lupa. Sa pagbabalik daw ng Panginoon, hindi raw ito literal na susunugin. Kasi dito raw maghahari ang mga banal. No? Dito raw maghahari yung mga banal na magpakailan-kailanman.
Yun naman po mga kaibigan, aral na naman po yan ang saksi ni Jehovah na dito maghahari sa lupang ito. At yung lupang ito, hindi raw ito masusunog, hindi raw ito mawawala. Kaya dito sila maghahari magpakailan. O tingnan nga natin mga kaibigan, kasi ang sabi nila sa ikalawang Pedro 3:11 hanggang 12, hindi raw literal na susunugin ng Diyos yung langit at lupa. No? Tingnan po natin mga kaibigan at mga kapatid. Sa ikalawang Pedro 3, kung meron po tayong mga tanong, pwede po tayo mag-comment mga kaibigan. Malaya po tayo magtanong ngayong gabi. Tingnan po natin. Sa 3:10, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparang na kasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng pagkatao ang narapat sa inyo? Sa banal na pamumuhay at pagkamaawain na ating hinihintay na pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ito raw mga kaibigan, hindi raw ito literal na apoy na susunugin itong buong sanlibutan, hindi raw ito mawawala, no? Kasi ang katwiran nila, kung tataas po natin dito po sa ikalawang Pedro 3, dito pa rin po mga kaibigan at mga kapatid. Sa versikulo po ay 5. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tuloy po natin. Na sa pamamagitan din ito, ang sanlibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita. Yung inaano po niya rito mga kaibigan, yung gayon ding salita, sabihin kung titingnan po natin sa 5, sapagkat sadyang limot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon. Meron daw langit ng unang panahon, sabi rito, at isang lupang inanyuan sa tubig, at sa gitna ng tubig, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tama po yan mga kaibigan. Kasi nang una, yung langit at lupa, na yung langit ng unang panahon, sa pamamagitan talaga yun ng salita ng Diyos. Kasi nilikha yun sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mga kaibigan. Kaya tuloy po natin, nasa pamamagitan nito, ang sanlibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Yung unang lupa, ng unang langit sa panahon ni Noah, yun po ay napahamak ng tubig. Ang katwiran nila, hindi naman nawala yung tubig, hindi naman nawala yung lupa at langit. Kasi yung lupang ginamit nila Noah, ito rin yung lupang ginagamit natin ngayon sa kasalukuyan. Kasi yung pagkagunaw noon sa panahon ni Noah, mga kaibigan at mga kapatid, kung ginunaw na talaga yung lupa, dapat wala na po tayong lupa ngayon. Hindi na umiiral ang lupang ito, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, yung salita na yun, napaparusahan yung langit ng unang panahon kaysa panahon ni Noah. Yun din ang salita ngayon. Ito rin ang salita ngayon sa panahon natin, napaparusa naman sa pagkagunaw ng apoy. Binibigyan lang po mga kaibigan ng pagkukumpara na kung paano yung salita noon na sinabi ng Diyos, gugunawin ko ang, sabi doon gugunawin ko ang lupa at lahat ng hininga ay mga mamatay. Gayon din po sa pagbabalik ng Panginoon. Mga kaibigan, yung salita noon sa Old Testament, ito rin po yung mangyayari sa future na yun din ang salita na gugunaw sa sanlibutan na ito, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya sabi nila, sa pamamagitan din ito ang sanlibutan noon na inapawan ng tubig
ay napahamak. Ibig sabihin, yung sanlibutan noon, ang pinanggamit na pangpahamak, yung tubig. Ngayon daw, hindi na tubig, apoy na. Kaya yung sanlibutan noon na pinahamak ng tubig, hindi na wala yung lupa. Ito naman sa panahon natin, yung lupa rito, inapuyan ng apoy, hindi rin ito mawawala. Yun po ang katwiran nila. Kaya dito po tayo maghahari sa lupa. Yun po ang problema, mga kaibigan. Tuloy po natin. Ngunit ang sangkalangitan ngayon, in the present time, sa panahon po natin, ngunit ang sangkalangitan ngayon, may tutukoy po sa talata na noon sa panahon ni Noe, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, yung kasalukuyang lupa at kalangitan ngayon, anong sabi? Sa pamamagitan ng gayon ding salita. Anong sabi? Ano yung gayon ding salita? Nasabi ng Panginoon, lilipunin ko ang mga tao sa ibabaw ng lupa. Yun ang sinabi ng Panginoon eh. Pakinggan nyo mga kaibigan sa Genesis 6. Tingnan nga natin kung ano yung salita na yun. Na gayon ding salita na tinutukoy dito sa 2 Pedro. Sa 6, tingnan po natin mga kaibigan at mga kapatid. Tingnan nyo po. Sa 6:5. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang parati. Tuloy po natin mga kaibigan hanggang 6. Ano ang sabi ng Panginoon? At nagsisi ang Panginoon na kanyang niyalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Ito po sa 7. At sinabi ng Panginoon, ito yung mga kaibigan, no? Lilipunin ko ang tao na aking niyalang sa ibabaw ng lupa. At ang tao gayon din ang hayop, at ang mga umuusal, at ang mga ibon sa hipamawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Yung pala yung sinabi ng Diyos, no? Sa gayon ding salita, yung sinabi ng Diyos sa panahon ni Noe, lilipunin ko yung mga tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Gayon din ang mga hayop at mga ibon na lumilipad sa ibabaw, no? Sa ipapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na sila'y aking nilalang. Kaya makikita po natin, gayon din po yung pahayag dito sa 2 Pedro, sa gayon ding salita. Pupugnawin ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Tuloy po natin, ay ganito. Datapwat, huwag ninyong kalimutan. Tuloy po natin, no? Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamagitan ng gayon ding salita, yung binasa po natin kagaila, ay iningatan talaga sa apoy na itinataan sa araw na maghukom at ng paglipol sa mga taong masasama. Ang kanilang ano rito mga kaibigan, ang lilipunin lang po rito, yung mga taong masama, yun lang ang lilipunin ng Diyos. Yung lahat ng mga bagay sa lipunan, hindi malilipon. Ang lilipunin lang daw, yung mga masasama. Totoo ba yun? Tuloy po natin. Kailangan tuloy lang po natin pagkakabase. Mga tao lang ba ang malilipon pagdating ng apoy? Tuloy po natin. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinagpapalagay ng iba. Kundi mapagpainuod sa inyo na hindi niya ibig na ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Datapwat darating ang araw ng Panginoon, but the day of the Lord will come. Sabi diyan, na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparang nakasabay ng malaking gubo. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa, pawang masusunog. Granted, yung translation para sa kanila kasi, yung lupa para sa kanila kasi, yun ang tao. No, kasi sa Bible, maraming kahulugan kasi yung lupa Pwedeng tao, pwedeng literal na lupa. Yan po ang pagkakasali nila sa Bible, mga kaibigan, no, sa lupa. Sabi rito, ang lupa, ito hindi nila kaya tutulan. No? Ang lupa at ang gawang nasa lupa, pawang masusunog. Hindi lang pala tao masusunog Pati yung mga gawang nasa lupa, pawang masusunog pag nasunog na ito, anong mangyayari? Sa 13, tingnan nyo. Ngunit ayon sa kanyang pangako,
Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Ngayon po mga kaibigan, totoo ba na hindi nawala yung unang langit at unang lupa na sinasabi ng mga saksi ni Jehovah na dito ba maghahari? Totoo ba yun? Nakita ba ni Juan yun? O tingnan natin kung nakita niya pa yung unang langit at ang unang lupa. 21:1 ng Apokalipsis. Pakinggan niyo mga kaibigan. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Wala na pala yung unang langit at unang lupa Tapos doon mo ilalagay yung mga tao. No, sa English. And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away and there was no more sea. Yung unang langit, unang lupa, the first heaven and the first earth, sabi diyan mga kaibigan, were passed away. Wala na. Kaya nga nakita ni Juan yung bagong langit, bagong lupa, kasi yung unang langit, unang lupa, wala na. Mga kaibigan at ngayon, totoo ba? Gaano katotoo na itong langit at lupa ay hindi ito mawawasa, hindi ito mawawala? Paenggan niyo ang sabi ni Apostol Pablo. Sa 2 Korinto 4 at ang versikulo po ay 18. Tingnan natin. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Tanong mga kaibigan, yung langit at lupa ba sa panahon natin na ito, no? Itong kasalukuyang lupa na ito, na langit at lupa, ito ba'y nakikita ninyo o hindi? Nakikita po natin ito. Nakikita po natin yung langit at lupa. Pero sabi ni Pablo, yung mga bagay na nakikita, may katapusan. Kaya itong sanlibutan na ito, may katapusan ito. Kasi ito yung mga bagay na nakikita. Pahayag din ni Pablo, ngunit, yung mga bagay na hindi nakikita, walang hanggan. Nakita mo na ba yung bagong langit, bagong lupa? Hindi mo pa nga nakita yung bagong langit, bagong lupa Bakit? Inihanda kasi ng Diyos yun Yung mga bagay na inihanda ng Diyos, mga kaibigan, hindi pa natin nakikita yun. 2:9 ng unang Korinto, pakinggan nyo, mga kaibigan at mga kapatid, ay ganito. Datapwat, gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig man ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Yung mga bagay palang mga inihanda ng Diyos, ito pala yung mga hindi nakita ng mata, hindi pumasok sa ating isipan, no? Hindi pumasok sa ating isipan at hindi narinig ng ating tenga. Ito yung mga bagay na inihanda ng Diyos. Kasi ito mga kaibigan, yung inihanda ng Diyos, regalo ito ng Diyos No? Pwede ba na magbigay ka sa akin ng regalo Sabihin mo sa akin kung anong regalo mo. Hindi na ako excited. No, mga kaibigan, ang alam lang natin, merong bagong langit, bagong lupa. Pero alam ba natin kung ano meron doon? Mga kaibigan, mga kapatid. Kaya sabi ni Pablo, ang lahat ng mga bagay na nakikita may katapusan, at ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Tanong ko, yung bagong yung lupa at langit ngayon sa kasalukuyan, hindi mo ba ito nakikita o nakikita mo? Kung nakikita yung langit at lupa sa kasalukuyan ito, sabi ni Pablo, may katapusan ito. Kaya nga sabi ni Juan doon sa Apokalipsis 21:1, at nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, sabi roon, ang bagong Jerusalem na naugbuhat sa Diyos, na naugbuhat sa langit, no? Nahahandang gaya ng isang kasintahan na nagagayakan talaga sa Kanya, no? Kaya, maliwanag po mga kaibigan, meron po tayong bagong langit, bagong lupa. Hindi raw magugunaw, sabi nila. No, kasi yung Kanya pinangahawakan, sa gayon ding salita. Ano ba yung salita noon? Ang salita noon, sabi ng Panginoon, gugunawin ko ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig. Ang lahat na may buhay, ang mga tao, ang mga hayop, yung mga ibon na lumilipad sa himapawid,
Sa gayon ding salita sa panahon natin na ito, itinaga sa pamamagitan ng apoy. Yun ang salita sa panahon ni Noe, yun din po ang nagtakda na ang sanlibutan po ay susunugin po sa apoy, mga kaibigan. Pagka nasunog na po, mga kaibigan, itong sanlibutan na ito, sabi ni Juan, wala na yung unang langit, unang lupa, gagawa ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Isaiah chapter 65 verse 17, tignan po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi rito ay ganito, sapagkat narito, ako'y dumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. At ang mga dating bagay ay hindi na maaalala o mapapasa isip naman. Kaya maliwanag po, mga kaibigan at mga kapatid, na ito pong lupa na ito, mga kaibigan, kung dito tayo maghahari magpakailanman, meron pong bagong langit, bagong lupa. Iba naman yung bagong langit, iba naman yung bago kaysa yung ni-remodel. No? Kasi yung ni-remodel, dati ng lupa yun, pinaganda lang. Ito kasi, mga kaibigan, bago ito Kumbaga sakyan, brand new ito. No? Bago langit, bagong lupa, mga kaibigan. Nasaan yung inihintay natin, mga kaibigan, na lupa? Ito bang lupa na ito? Yung inihintay natin? O sabi ni Pablo, pakinggan nyo. Sa aklat po ng Hebreo 11 at ang versikulo po ay 16. Tingnan natin. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Sa makatuwid bagay ang sa langit. Yung lupain pala na kanilang iniintay, nasa langit pala yun. Hindi rito sa lupa. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Sa makatuwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiyan ng Diyos na tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaganda sila ng isang bayan. Meron palang nakahandang bayan kung dito na pala yung bayan na ito, sabihin nila, yung bayan ng Diyos nandito na sa lupa, may pinaganda pala ang Diyos sa kanilang bayan at yung bayan na yung galing yung sa langit. Yun ang inihintay ng mga banal, no? Na sila'y nagnanasa ng lalong magaling na lupain sa makatuwid bagay ang nasa langit. Nababasa naman sa Biblia, mga kaibigan Dagdagan pa po natin. Sa 13 ng Hebreo, tingnan po natin ang sabi ng Apostol Pablo. Sa 13 ng Hebreo, dito po sa versikulo 14. Sapagkat dito'y wala tayong bayang namamalagi, ngunit hinahanap natin ang bayang darating. Meron palang bayang darating Kasi rito, mga kaibigan, sabi ng mga apostol, wala tayong bayang namamalagi. Maglalakbay lang tayo sa ibabaw ng lupa kung maglalakbay tayo sa ibabaw ng lupa, hindi tayo taga rito sa ibabaw ng lupa. Taga-langit po tayo. Babayaan po natin yung mga saksi ni Diyos, gusto nila manatili sa lupa na ito. Mga kaibigan, kaya sabi ni Kristo, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Sabi ni Kristo sa mga apostol, ako'y hindi taga rito sa sanlibutan. Gaya nyo rin naman na hindi kayo taga rito sa sanlibutan. Pagka hindi ka taga rito sa sanlibutan, taga saan ka? Pakinggan nyo sa Pilipos 3 at ang versikulo po ay 20 kung taga saan po yung mga lingkod ng ating Panginoong Kristo. Tingnan nyo po. Sa 19 muna, na ang kanilang kahinatnan ay ang kapamakan at ang kanilang, tawag nito sa 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Sa Pilipos 3:20 po yan, mga kaibigan, hanggang 21. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na mapasuko niya ang lahat ng mga bagay sa kanya, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Doon pala ang pagkakamamayan natin, mga kaibigan, sa langit. Mga saksi ni Jehovah, hayaan natin po sila, mga kaibigan. Dito sila sa ibabaw ng lupa. Ayaw nila sa langit. Kaya, napakahirap po, mga kaibigan, no, na hindi niya pagsusuri ang banal na kasulatan. Yun po ang mahirap, mga kaibigan.
at mga kapatid. Batiin po natin ang ating mga kapatid na sumusubaybay, si Brother Raymond Resurrection. Sa lahat po ng ating mga viewers dyan na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Kaya pagpalain po tayo ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, na kailangan talaga malaman po natin ang totoo. Marami na pong mandaraya ang mga ngaral sa panahon po natin na ito, na nagtuturo ng mga maling aral, na akalain ba natin na 144,000 lang ang maliligtas. Kung 144,000 lang ang maliligtas, hindi na ako maglilingkod. Kasi puro Hudyo lang yun No, puro angkan lang ng Israel yun. Bakit ka pa naglilingkod? Sayang lang yung panahon mo kung 144,000 lang maliligtas. 7 billion ang tao sa mundo. 144,000 lang pala maliligtas. Walang kwenta yung dugo ni Kristo. Pagka ganon. Nakakaibigan mga, bakit? Namatay si Kristo sa sanlibutan Kaya na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang sino sa kanya sumampalataya ay hindi mapama kundi magkaroon ng buhay ang walang hanggan. No? Yung 144,000, ito po yung pangunahing bunga doon sa Old Testament ng pagtubos ng ating Panginoong Kristo. At yung pangunahing bunga dito sa New Testament ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Pakinggan po natin ang huling talata sa unang Korinto 15 at ang versikulo po ay 23. Tingnan po natin. Ay ganito. Datapuan ang bawat isa sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga. Pagkatapos ay ang mga kay Kristo na sa kanyang pagparito. Si Kristo pala yung pangunahing bunga at pagkatapos yung mga tao sa kanyang pagparito. Kasi pagbalik ni Kristo, sabi doon sa unang Tesalonica 4:17, mga kaibigan, yung mga nangatutulog, sila po ay unang mabubuhay. Mga kaibigan, yung mga nangamatay kay Kristo ay mga bubuhay ng mga guli. At tayong mga natitirang buhay ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito, isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Meron pong unang pagkabuhay na maguli. Meron pong first resurrection. Kaya sabi doon sa Revelation chapter 20, verse 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan, kundi sila ay magiging saserdote ng Diyos at ni Kristo at mag-aaring kasama niya sa loob ng 1,000 taon, mga kaibigan at mga kapatid. Pagkatapos po na paghahari po ni Kristo ng 1,000 taon, magkakaroon po ng pagbabaka, mga kaibigan. Kakalagan po si Satanas upang dumaya sa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog. Sila po ay makikipaglaban sa kordero, ngunit sila po ay hindi mananalo, sila po ay susupukin ng apoy, mga kaibigan. Ang ilalagay po ng Diyos, ang unang ihahagi sa dagat-dagatang apoy, mga kaibigan, at yung hayop at yung bulaang propeta, yan po ay ihahagi sa dagat-dagatang apoy. Pagkatapos na ihagis yung hayop, na yung hayop na to, ito yung pinandaya sa bawat bansa at ang mga bulaang propeta at ihagis din naman ang diablo, pati yung mga nadaya ng diablo, mga kaibigan at mga. Ngunit bago mangyari yun, meron po munang white throne judgment, mga kaibigan. Harap po sa hukuman ni Kristo, ang sinumang hindi nakasunod sa aklat ng buhay, ibubuli sa dagat-dagatang apoy. Pagkatapos po ng paghatol, pagbuli sa dagat-dagatang apoy, susunugin na po ang buong sanlibutan. Kasi ang akala nila pagdating ni Kristo, susunugin agad buong sanlibutan. Hindi po, mga kaibigan. Pagkatapos sasunugin ang buong sanlibutan, doon po gagawa ang Diyos ng bagong langit, bagong lupa na tinatahanan ng katwiran ayon sa 2 Pedro 3:13. Pagkatapos po na gumawa ang Diyos ng bagong langit, bagong lupa, bababa ang bagong Jerusalem, mga kaibigan at mga kapatid. No? Hindi na mangangailangan ng ilaw o liwanag man sapagkat ang kordero siyang ilaw doon, mga kaibigan. At maghahari tayong kasama ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan. No? At ang ating Diyos, mga kaibigan, siya po'y ating mga kasama magpakailan-kailanman. Forever po yan, mga kaibigan. Wala pong katapusan, mga kaibigan at mga kapatid. Yan po ang pagkakasunod-sunod po niyan, mga kaibigan at mga kapatid. No? Kaya napakalaga na ating pong malaman
kaibigan, na wag po tayong matakot na pagka may narinig po tayo na ang maniligtas 144,000, wag po natin paniwalaan yun, no? Kundi ang paniwalaan po natin higit sa lahat ay walang iba kundi ang banal na kasulatan. Muli po mga kaibigan at mga kapatid, ito po muli ang Apostolic Back to the Bible na babati po sa inyo ng isang magandang gabi at palain po tayo ng ating Panginoon.